bangis. Tahimik ang kalsada nang dumating si Adam. Bitbit ang dalawang malalaking kahon ng gamit at isang backpack na halos hindi na maisara. Mainit ang hangin ng Maynila at kahit hating gabi na, ramdam pa rin niya ang bigat ng bagong simula. 25 taong gulang pa lang si Adam. Matangkad, gwapo, pero tahimik. Tipikal na probinsyanong hindi sanay sa ingay ng lungsod. Ni isang beses ay hindi pa siya nagkanobya. Lumuwas siya para makahanap ng mas maayos na trabaho at mabuhay ng malaya mula sa magulang na laging nag-aalala sa kanya. Habang inaayos niya ang mga gamit sa maliit na apartment, napansin niya ang bahay sa tapat. Luma ito. Kupas na ang pintura, ngunit malinis at may mga halaman sa terrace. Hindi masyadong pinansin noong una, hanggang mapansin niyang may dalagang nakatayo sa bintana. Maputi, mahaba ang buhok at tila malungkot ang mga mata. Nakatitig ito sa labas na parang may hinihintay. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Siguro, kapitbahay ko lang talaga to. Pulong niya sa sarili, sabay tawa ng mahina. Kinabukasan, maaga siyang gumising para ayusin ang internet connection. At syempre, ang kanyang workstation. Work from home ang trabaho ni Adam. Ito'y bilang isang data analyst, kaya bihira siyang lumabas. Pero tuwing gabi, napapansin niyang nandun pa rin ang dalaga. Minsan ay nakaupo sa terrace, minsan ay nakasilip lang sa bintana. Ngunit laging sa gabi. Minsan, kumakain siya ng hapunan sa harap ng bintana. Napalingon siya muli sa bahay at nandun ang babae. Nakatingin sa kanya at bagyang ngumiti. Napalunok si Adam at agad umiwas ng tingin. Loh, baka isipin ito, ang creepy ko Bulong niya sa sarili. Ngunit simula noon, gabi-gabi na siyang napapatingin sa kabilang bahay. Parang may humihila sa kanya. Hindi niya alam kung dahil sa hiwaga ng babae o sa katahimikan ng mga mata nito. Isang gabi, habang nagkakape, biglang kumaway ang babae sa kanya mula sa bintana. Halos mabitawan ni Adam ang tasa. Mabilis siyang tumingin sa paligid. Baka may iba itong kinakawayan. Pero wala. Siya lang ang nandun. Mahina siyang kumaway pabalik. Sabay ngiti na parang engot. Sa sumunod na gabi, wala siya sa bintana. At naramdaman ni Adam ang kakaibang lungkot. Hala, ba't wala yung babae ngayon? Ilang araw ang lumipas bago muling lumitaw ang babae. May hawak itong papel. Malaki, parang punit sa notebook. Ipinakita nito sa kanya mula sa bintana. Hi, ako si Sarah. Saad sa sulat. Napangiti si Adam. Kumuha rin siya ng papel at marker at sinulat. Ako si Adam. Bagong lipat lang ako dito. At doon, nagsimula ang kakaibang koneksyon. Araw-araw, nagsusulatan sila gamit ang papel na itinapat sa bintana. Parang sinaunang chat, ngunit mas totoo at mas tahimik. Hindi alam ni Adam na sa bawat ngiti ni Sarah, may lihim na itinatago sa dilim ng bahay na yun. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, may malamig na hanging dumarampi sa kanyang batok. Parang may nanonood sa kanila. Mula nang magsimula ang pagsusulatan nila sa papel, gabi-gabi na itong naging parte ng routine ni Adam. Pagkatapos ng trabaho, maghahanda siya ng kape. Pupwesto sa tapat ng bintana at doon niya inaabangan kung sisilip nga ba si Sarah. Parang pelikula. Dalawang taong hindi nagkakausap pero nagkakaintindihan sa mga salitang nakasulat sa piraso ng papel. Minsan, sinulat ni Sarah,
Hindi ako sanay makipag-usap. Dito na lang, mas tahimik pa. Ngumiti si Adam habang sinusulat ang sagot. Ako rin. Mas gusto ko kaysa chat ang ganito. At least walang lag, di ba? Tumawa si Sarah na makita ang sulat. Sa una, simple lang ang palitan nila. Kumain ka na ba? Anong ginagawa mo? Ganyan. Pero habang lumilipas ang gabi, lalong lumalalim ang usapan. Nalaman ni Adam na ulila na pala si Sarah. Ang kanyang tiyuhin na lamang ang kasama niya sa bahay. Madalas daw itong wala dahil nagtatrabaho sa gabi. Minsan, tinanong ni Adam kung bakit lagi na lang sa gabi lumalabas si Sarah. Isinulat nito sa papel. Mas gusto ko lang ang gabi. Tahimik, wala ding storbo. Hindi na siya nagtanong pa, pero napansin ni Adam na hindi pa niya nakikita si Sarah sa araw. Ni minsan. Kahit tanghaling tapat, sarado ang mga kurtina ng bahay. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa pamamagitan ng papel, may narinig si Adam na kaluskos mula sa bahay ni Sarah. Parang may bumagsak na mabigat na bagay. Napatigil si Sarah sa pagsusulat. Napatingin sa loob at mabilis na isinara ang bintana. Kinabukasan, wala na siya. Ilang gabi ding hindi lumabas si Sarah. Nagsimulang mabahala si Adam. Gusto niyang kumatok sa bahay pero nahihiya siya. Wala rin naman siyang dahilan dahil magkapit-bahay lang sila. Hindi pa talaga magkakilala. Pagkalipas ng 3 gabi, bumukas ulit ang bintana. Nandun si Sarah, maputla at parang pagod na pagod. May hawak itong maliit na papel. Sorry, may sakit lang kasi ako. Saad sa sulat ni Sarah. Nakahinga ng maluwag si Adam at sumagot. Kala ko, lumipat ka na eh. Nasanay na kasi akong makita kagabi-gabi. Napangiti naman si Sarah. Nasanay ka na pala ha? Mula noon, naging mas madalas ang kanilang palitan ng mensahe. Parang may sariling mundo silang dalawa. Si Adam, na dati ay tahimik at walang kausap, ngayon ay laging masaya. May rason na siyang maghintay ng gabi. Ngunit habang lumalalim ang koneksyon nila, dumadami rin ang mga tanong ni Adam. Bakit parang walang ibang ilaw sa bahay ni Sarah kundi ang bintana? Bakit wala siyang naririnig na ibang boses kahit minsan? At bakit kapag sumisilip siya ng mas malapit, parang hindi gumagalaw ang mga anino sa loob ng bahay? Sa isang sulat nito, tinanong niya, may iba ka pa bang kasama dyan? Ngumiti si Sarah at sa unang pagkakataon, isinulat lang niya ang isang linya. Wala. Matagal na akong mag-isa. Kasama ko lang ang aking tito. Hindi alam ni Adam kung bakit, pero may kakaibang lamig siyang naramdaman sa mga salitang iyon. Parang totoo nga, at matagal na siyang mag-isa. Gabi na naman. Hawak ni Adam ang marker at papel. Inaabangan ang bintana ni Sarah. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam niya. Parang may bigat sa hangin. Parang may malamig na presensyang nakapalibot sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang bintana sa tapat. Lumitaw si Sarah. Ngunit kakaiba ang kanyang itsura. Maputlang maputla. Walang bahid ng ngiti. May hawak itong papel na nanginginig habang itinatapat sa ilaw. Adam, tulungan mo ko. Napatigil si Adam. Agad siyang sumulat ng sagot. Bakit? Ano nangyari? Tumagal ng ilang sandali bago muling lumitaw ang papel ni Sarah. May multo dito. Ayaw akong palabasin. Napakunot ang noo ni Adam. Akala niya nagbibiro lang ito. Pero nang tumingin siya ng mabuti, nakita niyang may itim na anino sa likuran ni Sarah. Parang
dumaan lang sa gilid ng bintana. Napatayo siya at napalayo ng konti. Paglingon niya ulit, nakasara na ang bintana. Kinabukasan, hindi mapakali si Adam. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Sarah. May multo dito. Hindi niya alam kung maniniwala siya, pero ramdam niya sa loob niya na totoo ang takot ni Sarah. Pagbalik ng gabi, agad siyang pumwesto sa harap ng bintana. Hindi pa man siya nagkakape, bumukas ang bintana ni Sarah. Maputla pa rin at may bahid ng luha sa pisngi. Itinaas nito ang isang papel. Hindi ako makalabas. Lagi nakakandado ang pinto kahit bukas kanina. Mabilis siyang sumagot. Nasaan ang tito mo? Pwede kitang tulungan kung gusto mo. Umiling si Sarah. Wala siya. Pero naririnig ko siya. Kahit wala siya dito. Tumindig ang balahibo ni Adam. Nakita niyang biglaang napatingin si Sarah sa likuran niya. Sa loob ng sariling bahay, parang may narinig itong kakaiba. Maya-maya, ibinaba na lang nito ang kurtina. Tanda na tapos na sila mag-usap. Sa gabi ding yun, hindi na siya nakatiis. Kumuha siya ng papel, nagsulat at sumigaw. Sarah! Ayos ka lang ba? Pakiusap, sumagot ka! Ilang minuto siyang naghintay, ngunit wala. Nang akma na siyang umalis, biglang bumukas ulit ang bintana. Si Sarah, nanginginig at parang umiiyak. Tinaas ang papel na may isang linyang nakasulat sa magulong sulat kamay. Adam, huwag kang papasok dito. Kahit anong mangyari. Hindi na niya alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang ideya na may multo o ang takot ni Sarah mismo. Bago siya matulog, narinig niya ang may hinang yabag mula sa labas. Parang may naglalakad sa kalsada. Pagsilip niya sa bintana, saradong bahay ni Sarah. Madilim at walang ilaw. Pero sa mismong sandali bago siya umatras, may kumalabog sa loob ng bahay. 3 malalakas na hampas na parang may nag-aaway. Napatras si Adam, hawak ang kanyang dibdib. At sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na tinig ni Sarah galing sa kabilang bahay. Adam, tulungan mo ko. At doon niya naramdaman, hindi na ito basta sulatan lang. May mas malalim na nangyayaring hindi niya maintindihan. Maaga pa nang lumabas si Adam para bumili ng tinapay sa kanto kinabukasan. Kailangan niyang makalanghap ng hangin. Ilang gabi na siyang hindi makatulog. Ang mga sinasabi ni Sarah tungkol sa multo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Habang naglalakad, napansin niya ang isang taong grasa na madalas niyang makita sa tapat ng apartment. Nakatambay lang lagi ito sa ilalim ng puno, laging nakatingin sa bahay ni Sarah. Magandang umaga kuya. Bati ni Adam, pilit na nagiging magalang. Napatingin ng matanda, ngumiti ng may kakaibang lungkot. Ikaw ba yung bagong lipat dyan, ano? Sa tapat ng bahay ni Sarah. Natawa si Adam, sabay sagot. Opo. Kilala niyo po ba si Sarah? Biglang nag-iba mukha ni Mang Boy, ang taong grasa. Mula sa kalmado at masayang ekspresyon, naging seryoso ito. Tumangulang ng mabagal, saka nagsalita ng paos na boses. Sarah! Ay, wala na yan. Patay na si Sarah, iyo. Mahigit 1 taon na yon. Nanigas si Adam. Akala niya nagbibiro ang matanda. Pero sa totoo, ang tinig nito malalim, puno ng sakit.
Ha? Paano? Paano patay na siya? Nakakausap ko pa po siya gabi-gabi. Umiling si Mang Boy, sabay buntong hininga. Ay, nako iyo. Hindi mo na dapat kinakausap ang mga patay. Nasa kabilang mundo na yan, iho. Bigla na lang siyang nawala noon. Wala nang lumabas sa bahay, kundi ang kanyang tiyuhin. Akala ng mga tao, lumipat lang siya. Pero walang nakakita kay Sarah simula pa noon. Hindi makapaniwala si Adam. Tumawa siya ng pilit. Baka naman po, iba lang yung nakikita ko. Siguro pinsan o kapatid, no? Pero umiling si Mang Boy. Marahan ngunit mariin. Si Sarah. Si Sarah lang ang nag-iisang anak. Wala siyang kapatid. Wala rin ibang kamag-anak maliban sa kanyang tiyuhin. At kung sino man ang nakikita mo sa bintana gabi-gabi. Saglit siyang tumingin sa bahay ni Sarah. Hindi na siya buhay. No. Napabuntong hininga si Adam. Nagmadali siyang umalis. Pasensya na po ha. Baka nagkakamali lang kayo. Sabi niya, pilit na kalmado. Ngunit pagbalik niya sa apartment, hindi na talaga siya mapakali. Buong araw, nagbantay siya sa bintana. 8:00 ng gabi, muling bumukas ang bintana sa bahay ni Sarah. Nandun ito, maganda pa rin, nakangiti, parang walang nangyari. Pinilit ni Adam na ngumiti rin, pero nanginginig ang kamay niya habang nagsusulat. Sarah, may tatanong ako. Kailan ka huling lumabas ng bahay? Hindi agad sumagot si Sarah. Pagkaraan ng ilang minuto, tinaas niya ang papel. Matagal na. Hindi ko na maalala. Napasinghap si Adam. Sinubukan pa niyang magtanong ulit. Ngunit biglang bumukas ang ilaw sa loob ng bahay. Isang matandang lalaki ang dumaan sa likuran ni Sarah. Ang kanyang tiyuhin. Mabigat ang mga hakbang at tila nagmamadali itong isara ang kortina. Tumakbo si Adam palabas ng apartment at tumingin sa tapat ng bahay. Nakatuyo roon si Mang Boy. Nakatingin din. Ayan na naman siya. Pulong ng matanda. Tuwing gabi, lumalabas si Sarah. Pero hindi siya lumalakad mula riyan. Napasigaw si Adam. Anong ibig niyo sabihin? Ginugulo niya yung mga nakakakita hanggang may makakahanap sa kanya. Napalingon si Adam. Makakahanap? Tumitig si Mamboy sa kanya. Nanlilisik ang mga mata. Hanapin mo si Sarah. Nasa loob lang yan at ayaw umalis sa bahay. Hindi makasagot si Adam. Bago pa siya makapagsalita, biglang humangin ng malakas. Sa kabila ng madilim na kalangitan, bumukas ang bintana ni Sarah ng kusa. Walang hangin sa loob, pero kumakalansing ang kortina. Sa sandaling iyon, nakita ni Adam ang anino ni Sarah, nakatingin sa kanya. At may luha sa mga mata. Paglingon niya kay Mang Boy, wala na ito. Naiwan siya mag-isa. Habang sa di kalayuan, naririnig niya ang boses ng matanda. Mahina. Tila nagmumula sa hangin. Tulungan mong makalabas siya, iho. Bago mahuli ang lahat. At doon nagsimula, mabuo sa isip ni Adam ang isang bagay na ayaw pa niyang paniwalaan. Baka nga natrap si Sarah sa loob ng bahay at may multong hindi siya pinapaalis. Tila ba hindi kumbinsido si Adam sa mga pinagsasabi ni Mang Boy dahil tila
Wala siya sa tamang pag-iisip. Gabing-gabi na at halos alas 12 na ng hating gabi. Hindi pa rin mapakali si Adam. Sa loob ng apartment, tanging tunog lamang ng electric fan at tiktak ng orasan ang maririnig. Hindi niya alam kung bakit, pero may hatak na hindi niya mapigilan. Kailangan niyang tumingin uli sa bintana. Dahan-dahan niyang nilapit ang kortina. Tulad ng dati, naroon si Sarah, nakatayo sa bintana ng bahay sa tapat. Nakangiti at kumakaway. Pero ngayong gabi, may kakaibang ngiti nito. Parang pilit. Parang may lungkot sa likod ng mga mata. Kumaway rin si Adam. Pilit na ngumiti. Ngunit sa sandaling ibinaba niya ang kamay, biglang lumamig ang hangin sa likod niya. Naramdaman niyang may nakatayo sa mismong balikat niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita isang babae, maputla, duguan ng ulo at may matang puno ng pakiusap. "Tulungan mo ko," bulong nito. "Nasa basement." Nanginig si Adam. Napaatras. Muntik nang madapa. Napasigaw siya ng mahina, ngunit nang lumingon siya ulit, wala nang babae. Mabilis siyang tumakbo papalapit sa bintana, ngunit wala na rin si Sarah. Sarado ang ilaw at tanging dilim na lang ang bumabalot sa bahay. Basement. Bulong ni Adam sa sarili. Yun bang tinutukoy niya? Kinuha niyang cellphone. Nanginginig ang kamay habang sinusubukang mag-dial ng pulis. Ngunit biglang nawala ang signal. Ilang ulit niyang sinubukan, pero wala. Parang may pumipigil. Parang may ayaw na ipaalam. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang sarili. Hindi ito totoo. Imagination lang to. Bulong niya. Pero alam niyang hindi na yon totoo. Lumabas siya ng apartment. Tahimik ang paligid. Walang dumadaan. Walang aso. Walang kahit anong tunog. Tanging ilaw mula sa buwan ang nagbibigay liwanag sa kalsada. Habang papalapit siya sa bahay ni Sarah, napansin niyang nakabukas ang gate. Kinilabutan siya. Hindi to dati bukas ah. Naisip niya. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang bawat hakbang niya sa semento ay parang kumakalansing sa katahimikan. Nakabukas din ang bintana kung saan madalas lumabas si Sarah. Parang inaanyayahan siyang pumasok. "Sarah?" Mahinang tawag ni Adam. Walang sumagot. Pumasok siya sa loob, hawak ang cellphone bilang ilaw. Ang amoy ng lumang bahay ay bumalot sa kanya. Halong alikabok, amag at kung ano-anong kakaibang amoy na parang nabubulok. Bawat hakbang niya ay sinasabayan ng kaluskos. Hindi niya alam kung sasahig lang iyon o may kasabay siyang naglalakad. Hanggang sa makarating siya sa isang pintong bakal sa ilalim ng hagdan. Hala, basement ba to? Muli niyang naalala. Huminga siya ng malalim. Binuksan ang pinto. Maingat. Dahan-dahan. Pagbukas niya, sumalubong ang malamig na hangin at amoy ng kalawang. Ibinaba niyang ilaw ng cellphone. At sa dulo ng hagdan, nakita niyang isang anino. Isang babaeng nakatayo, nakatilikod at tuguan ang damit. "Sarah!" Bulong niya. Dahan-dahan itong lumingon. Maputla, nakangiti ng malamig, at basag na basag ang boses. Narinig niya ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. "Bakit ngayon ka lang dumating, Adam?" At bago pa siya nakasigaw, pumailalim ang ilaw ng cellphone at tuluyang nilamon ng dilim ang paligid. Binuksan niyang video recorder ng cellphone. Naglakad siya ng kaunti hanggang may nakitang kandila. Kumikislap na ilaw. Lumapit siya doon at nakita. Sa gitna ng dilim, nakaupo ang tiyuhin ni Sarah. Marumi
nakayuko at kausap ang isang babaeng bangkay. Nakaupo rin sa harap niya. Sa unang tingin, akala ni Adam ay manika hanggang mapansin niya ang buhok. Mahaba, itim at tuyo na sa dugo. Pinilit niyang pigilan ang kanyang paghinga at pinagpatuloy ang pagre-record sa cellphone. Dahan-dahan pa siyang lumapit. Minahal kita, Sarah. Narinig niyang sinabi ng tiyuhin, paos at puno ng luha. Pero pinagtaksilan mo ko. Akala mo makakatakas ka? Hindi mo ako iiwan. Kahit patay ka na, akin ka pa rin, Sarah. Sambit ng tiyuhin na tila nawawalan na ng bait. Nanlaki ang mga mata ni Adam. Napakapit siya sa dingding at halos hindi makahinga. Narinig niyang muling nagsalita ang matanda habang hinahaplos ang buhok ng bangkay. Hindi kita sinaktan. Ako lang naman ang nagmamahal sa'yo. Pero bakit pinagtaksilan mo ko? Sarah, bakit mo ko iniwan para sa lalaking yun? Dagdag pa ng tiyuhin ni Sarah. Muling bumigat ang hangin. Ang kandila ay bahagyang umilaw ng mas maliwanag. At sa mahinang liwanag na yon, nakita ni Adam ang mga lubid sa kamay ni Sarah at ang mga pasa sa leeg nito. Nanginig si Adam, pinipigilan ang sarili na mapasigaw. Ngunit sa sobrang takot, napatama ang siko niya sa mesa. Napalingon ng tiyuhin. Ha? Sinong nandyan? Sigaw ng matanda sabay tayo. Mabilis na tumakbo si Adam paakyat ng hagdan. Habang naririnig niya sigaw ng lalaki, Bumalik ka dito! Hindi mo siya pwedeng kunin! akin si Sarah. Sa pagmamadali, muntik na siyang madulas. Pagkalabas niya ng bahay, humihingal siyang tumakbo papuntang apartment. Nanginginig pa rin ang kamay niya habang hawak ang cellphone na nakarecord ang lahat. Habang nakatingin siya sa screen, nakikita niya ang huling frame ng video. Ang tiyuhin nakangisi sa gilid ng frame. Si Sarah nakatayo sa likod nito, maputla, nakatingin direkta sa kamera. At bago tuluyang mamatay ang ilaw ng cellphone, narinig niyang bumulong sa recording ang isang pamilyar na tinig. Adam, huwag mo kong iwan. Halos hindi na makagulapay sa pagod at kaba si Adam habang tumatakbo ito palabas ng bahay ni Sarah. Basang-basa ng pawis, nanginginig ang kamay at halos hindi makahinga. Sa dibdib niya, mahigpit siyang nakahawak sa kanyang cellphone, ang tanging ebidensya ng katotohanan. Pagdating sa presinto, halos pasigaw niyang sinabi sa mga pulis ang lahat. Hindi siya pinaniwalaan agad, ngunit nang ipakita niya ang video, natahimik ang lahat. Kitang-kita sa footage, ang tiyuhin ni Sarah, kausap ang bangkay. Humahagulhol habang binabanggit ang mga salitang, "Akin ka lang, Sarah. Kahit patay ka na, akin ka pa rin. Akin nga ang katawan mo." Kinilabutan ang lahat. Mabilis silang kumilos. Kasama si Adam, bumalik ang mga pulis sa bahay. Doon nila natagpuan ang katawan ni Sarah sa basement. Nakaupo pa rin sa lumang upuan. Eksaktong posisyong nakita ni Adam sa video. Mabilis nilang inaresto ang tiyuhin. Marumi pa rin at pawisan at tila wala sa sarili. Patuloy itong tumatawa habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Hindi niya ako iiwan. Mahal niya ako. Hindi ba, Sarah? Namimiss mo ba ang mga halik ko? Napatitig si Adam sa matanda. Nanginginig. Sa wakas, tapos na. Pagkaraan ng ilang araw matapos ang investigasyon, inilibing si Sarah ng maayos. Dumalo si Adam. Tahimik lang habang nakamasid sa kabaong. Tila babagsak na
ang unang patak ng tubig galing sa kalangitan. Naramdaman niyang lamig ng simoy ng hangin na dumampi sa kanyang batok, kasabay ng mahina ngunit malinaw na boses sa kanyang pandinig. "Salamat, Adam." Napangiti siya sa gitna ng luha. Sa wakas, malaya na si Sarah. Kinabukasan, bumalik si Adam sa tapat ng bahay. Sarado na, walang ilaw at tila iniwan na ng lahat. Ngunit may isang taong nakaupo sa bangketa, nakatingin sa bahay. Si Mang Boy. Tahimik lang ito, umiiyak, hawak ang isang luma at kupas na litrato. Lumapit si Adam. Mang Boy, ayos lang po ba kayo? Mahinang tanong niya. Tumingin ang matanda, nangingilid ng luha. Sa wakas, nagsalita ito sa mabagal na tinig. "Minahal ko siya, si Sarah. Akong boyfriend niya noon bago siya mawala. Ipinangako kong babalikan ko siya, pero huli na pala ako." Sambit ni Mang Boy. Natigilan si Adam. Napatitig siya sa matanda. Ngayon lang niya naintindihan. Si Mang Boy, ang taong akala ng lahat ay baliw, ang laging nakatambay sa harap ng bahay, ang madalas magbantay sa dilim. Siya pala ang lalaking hinihintay ni Sarah. Patuloy ang pagluha ni Mang Boy habang mahinang sinasabi, "Araw-araw ko siyang hinihintay lumabas. Akala ko, baka isang gabi, sumilip siya ulit. Siya ang nasa bintana." Hindi na nakapagsalita si Adam. Tahimik lang siyang nakatayo habang pinagmamasdan ang matanda. Nagpakita ang tunay na anyo ng matanda. Sumigla ito at naging maayos. Ilang minutong lumipas bago marahang tumayo si Mang Boy. Tinupi ang lumang litrato at tumingin kay Adam. "Malaya na siya ngayon," sabi nito. May ngiti sa gitna ng pagluha. "At siguro, oras na rin para makaalis ako. Malaya na kami." Lumakad siya palayo, dahan-dahan, hanggang tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang anino. At sa sandaling iyon, ramdam ni Adam ang kakaibang katahimikan ng paligid. Parang parehong kaluluwa ni Sarah at ni Mang Boy ang tuluyan ng nakahanap ng kapayapaan. Wakas. At yan ang storya ni Adam at ni Sarah. Ingat kayo sa mga sinisilip nyo sa kapitbahay, guys. Baka mamaya, ligaw na kaluluwa na yan. At ayos ba ang twist kay Mang Boy? Actually, si Mang Boy ay kasing tanda lamang ni Sarah. Pero dahil sa naging losyong siya, naging taong grasa. Kung nagustuhan nyo ating storya, mag-comment naman tayo ng yes. At kung may real-life horror stories kayo na gustong i-feature sa ating channel, don't forget to comment your email below. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Kuya Bangis. Please subscribe to our channel para araw-araw tuloy-tuloy ang libreng videos natin para sa inyo. See you guys!